Ilang milyong Pilipino ang naiulat na naging biktima ng tinatawag na mental disorder o yung pong may mga kapansanan sa pag-iisip. Pero isa pong halimbawa niyan, depression o depresyon, sobrang pagkalungkot. Pero tila hindi raw yan pinapansin dahil hindi raw itinuturing ng karamihan na isang sakit ang tinatawag na mental disorder. Bukod po dyan, kulang yung mga espesyalista na nakatuon sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Uy! Umuulan, no? Ka lang. Alam mo na marami tayong gagawin eh. Pasensya na. Nalit kasi ako eh. Marami ka pang dahilan. Ano tayo pupunta? Dito! Ano pala gagawin natin? Yung dictionary at saka yung research. Bilisan mo naman! Wait lang. Ngayon pa ako mataas sa dictionary natin. Oo. Kulang ako dito. Hala, parang ako rin. Meron ako dito, kaso kulang eh. Sakto lang sa budget ko. Paano yan? May trabaho ka ba? Wait lang guys. Pwede i-reschedule na lang natin yung gawain natin. Ano kasi yung schedule nito eh? Anong gagawin natin? Wala tayong magagawa ngayon. Kailangan naman. Bakit pa kasi dumagdag to? Nakakainis! Ano ba? Kung may pera lang sana ako, di sana ganito. Alam mo ba, marami akong pagkakalala sa pinansyal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam mo, hayaan mo na yan. Pagsubok lang yan na binibigay sa atin ng Panginoon. Kumain ka na lang yan. Mawawala din yan. Lilipas din yan. Kain ka na. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako pinapabayaan. Girl, ano na? Wait lang. Nagmamang dali. Hindi ko tapos yung process ko. Kanina pa ako paikot-ikot dito. Di ka pa rin tapos. Bakit ka kasi paikot-ikot? Pwede ka lang ako. O kaya magtago. Para sa'yo ka. Baliw ka ba? Sabi mo kasi. Bilisan mo na kasi. Baka naghihintay na yung jowa ko. Ano ba to? Problema na naman? Uy, Carmel! Andyan ka pala. Kanina ka pa ba? Ba't wala kang imik? May problema ka ba? Ano ko yun? Parang meron pa lang eh. Ay, wait. May tumatawag. Saan na naman pupunta yun? Malay ko ba kung saan pupunta yung babaeng yun? Oh! Kanina pa ba kayo? Oo, kanina po. Parang may mga problema kayo ah. Carmel, may problema ata. Ano problema mo? Kasi nga, tungkol sa kanyang pera. Alam mo, kung sa problema pinansyal, dapat hindi niyo iniisip mo na yan. Kasi pag iniisip niyo yan, maglalaki yung problema.
Marami pa tayong gagawin. May dadating tayong examination di ba? Dapat nagre-review tayo. Ano ginagawa niyo? Hindi naman ganun kalalihan eh. Alam mo, oo nga, alam ko yan, hindi madali yan. Pero kung iisipin mo yung problema, magiging mas malaking problema din yan. Kung ako sa'yo, huwag mo nang isipin yan. Hayaan mo na lang, sumabay ka sa panahon. Kasi pag iisipin mo yung problema mo, lalaki ng lalaki lang yan. Maniwala ka sa akin. Tama na nga yan. Mag-review na tayo. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Akala nila, wala akong problema. Pero okay lang. Ayoko na. Nahihirapan na ako. Ano ba bang dapat kong gawin? Ayoko na. Ayoko na. Itigil mo na nga yung pag-aaral mo. Wala ka namang patutunguhan dyan eh. Wala kang kwentang anak. Diba nagdag ka pa sa problema? Panahon ngayon, marami ng problema at suliranin ang dumarating sa buhay natin. Huwag natin itong masyadong seryosohin. Bagkus, samahan natin ng dasal at panalangin. Tandaan, nandyan ang Diyos Ama na makikinig sa atin. Huwag tayo magpadala sa mga problemang darating sa buhay natin. Dapat ang problema ang mamumblema sa atin. Maging matatag. At huwag magpatalo sa problemang iyong tatahakin.